Positibo naman ang naging tugon ng palasyo sa kahilingan ni Senator Bato de la Rosa. Pero may panawagan din sila sa mga taga-suporta ng senador at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Harley Valbuena. Tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa ng naaayon sa batas sa harap ng nakaambang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng panawagan ni De La Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang Pilipino at huwag siyang dalhin sa The Hague. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ayon sa palasyo, hahayaan lamang nila ang law enforcement agencies na gampanan ng kanilang trabaho at mandato. Pero sakaling maaresto si De La Rosa, titiyaking may bibigay sa kanya ang lahat ng karapatan ng isang akusado. Hindi naman pakikialaman ng Malacanang ang pasya ng Senado na isailalim sa kanilang protective custody si De La Rosa. Pero Dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila. But they should not go beyond the law. itinanggi din ng palasyo ang mga lumutang na may panibago na namang destabilization plot laban sa pamahalaan. Gayunman, nanawagan ito sa mga taga-suporta ni De La Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon sa labas ng Senado na huwag ibaling sa gobyerno ang galit dahil ipinatutupad lamang nila ang batas. So, hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Samantala, iginagalang at hindi rin pangihimasukan ng Pangulo ang biglaang pagkapalit ng liderato ng Senado. Gayunpaman, umaasa ang palasyo na magiging patas pa rin ang mga senador pagdating sa pagkapasya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Harley Valbuena, IBC News.